Hello mga Day! Welcome back to my vlog! For today's video, isasama ko kayo sa monthly check-up ng aking lolo dito sa Christian Hospital dito sa sentro ng Chiayi. So samahan niyo ako mga guys, step by step kung anong ginagawa namin kapag nasa check-up kami ni lolo. So first na gagawin namin ni lolo is didiretso na kami doon sa second floor kasi meron na kami schedule for check-up today. So ilalaboratory yung ihi ni lolo. Pagdating doon sa second floor, didiretso na ako sa nurse. So ipapasok ko lang doon sa maliit na butas yung health card ni lolo para ma-inform yung nurse na nag-check-in na kami. Tapos bibigyan niya ako ng tube na maliit para lalagyan ng ihi ni lolo para ipalaboratory yung ihi ni lolo. Tapos yan, nakaihi na si lolo. Dadalhin ko na siya doon sa laboratory. Yung hospital na to guys is meron siyang line na blue at saka brown. So ang susundan ko na brown na kulay is yung brown for urine laboratory, ganon. So yun yung para hindi maligaw yung mga pasyente, yung mga customer or something ganon. So yung blue na yan papuntang laboratory. Parang yung green is for x-ray something. Nakalimutan ko. So yun, papunta ako dun sa laboratory room para i-submit yung ihi ni lolo. Then after that, mga 30 minutes, ganyan. After that 30 minutes is tatawagin na si lolo tapos i-check na siya. Wala pang 30 minutes something. Siguro lalabas na agad yung result. Kasi mahaba kasi yung pila. Marami, hindi lang naman kasi kami yung pasyente na nagpapalaboratory. So, pagbalik to, isabit ko lang yan tapos babalik na ako dun kay lolo na iniwan ko siya. Yan. Yun yung laboratory dyan. Laboratory room. Iwan ko lang yan dyan. Tapos, ayun na, babalikan ko na si lolo. And then, after that is pag natawag na si lolo, pag nandun na yung result, nakapila na yung pangalan ni lolo dun sa pasyente. So yun na nga, pagbalik ko doon, ipapasok ko ulit yung health card ni lolo doon sa parang basta yun na yun. Yun, ipapasok ko siya doon. Tapos para makita doon sa list niya for waiting na si lolo sa result. Ganon. So yun lang. Madali lang ang proseso dito mga Zay. Hindi katulad sa Pilipinas na ang daming eme. You know, alam mo yun. Tapos babalikan mo pa. Pag magpa-x-ray ka, babalikan mo pa after 2 days, 3 days, bago mo pa yung result. Ganun, tapos papabasa sa doktor. Dito on the spot mga Zay. Wala pang 30 minutes or something. Ganun. Ang bilis. So, ayan. Yan, tinawag na yan. Papasok ko yung ID dyan para for waiting na kami. Ayan. Kasi kanina, pinasok ko kanina para makuha ko yung tube for laboratory ni lolo lalagyan ng ihi. Yan, mag-aantay na kami ng tawag kay lolo. Ayan yung mga number, yung room. Yan, yung room at saka yung number ni lolo. So, si lolo is pang 11 si lolo. Yan. So, bago ko siya pinasok doon, muna kami ni lolo blood pressure. So, yung blood pressure mga Zay, kailangan ipasok mo yung ID mo, health card ID mo. Yan. Tiyanan! At ang blood pressure ni Inday, 110/57. Then heartbeat na 73. Nabuhay ka pati. Low blood. So, ayan. Nag-aantay kami. So, day 23, room D23. Tapos, si lolo is pang 11. So, nakalagay doon 29. Hindi kasi siya parang first come first serve something. Ganun. So, ayun. Waiting. At dito binasa na nga ng doktor yung result ng urine lab
ni Lolo, tapos konting advice, usap-usap, tapos lumabas kami, nag-wait lang kami ng ilang minuto, tapos tinawag na kami ng nurse para ibigay yung next appointment schedule namin at saka yung reseta. At natapos na nga ang check-up ni Lolo mga Zay, no? Hawak na natin yung reseta ni Lolo at saka yung papel ng next appointment schedule ni Lolo. So, yun. Papunta tayo sa ground floor kasi nasa ground floor yung pharmacy ng hospital. And yun na, dito na rin sa ground floor, lakad lang tayo ng konti doon sa unahan. Tapos, andun, tcharan! So, Zay, hindi ako pumila doon sa cashier or sa teller. Hindi ako doon nagbayad ng check-up fee, ganon. So, nagbayad ako doon sa machine. Kasi yung reseta kasi mga Zay, meron siyang barcode. So, i-scan mo lang doon sa machine, tapos ihuhulog mo yung bayad mo doon na 50 NT kasi si Lolo, senior citizen, 50 NT lang. Tapos 50 NT, ihulog mo lang doon. Tapos, yun, lalabas na yung resibo. Tapos, paid ka na. Tapos, pumunta na ako dun sa pharmacy, harap ng pharmacy. Inaantay ko yung number ni Lolo kasi yung reseta may number, D9116, diba? So, yun. May code, may ano siya, bracket siya. Pag napaloob dun yung number mo, ganun, nag-change ng ng number. So, lapit ka lang. Pag yun, number mo na, tapos lapit ka lang doon sa teller, tapos tatanungin ka nila na pangalan ni Lolo or kailan pinanganak si Lolo, ganyan. So, sabihin mo lang, tapos pakita mo yung ID, yung health card ID. Tapos yun, umakyat ulit kami ni Lolo dun sa third floor kasi yung third floor kasi mga Zay, yun yung connecting bridge papunta dun sa kabilang building. Hindi na kami lalabas ng ospital para maglakad, magtulak-tulak dun sa sa highway, tatawid. Hindi na. Meron siyang connecting bridge mga Zay sa third floor. Tapos pagdating namin dun sa kabilang building mga Zay, hindi pa yan Zay. Doon pa sa kabila, sa likod na building, sa building D yata kami, building E or something. Hindi pa yon, lilipat pa kami na ibang building kasi aakit kami ng 7th floor ni Lolo. Kasi yun yung parang neurologist something, ganun, ni Lolo. O yan, yun yung pangalawang bridge na dadaanan namin kasi lilipat pa kami sa kabilang building ulit. Ganon siya. So, ayun. Tapos aakit kami doon sa 7th floor ni Lolo para sa another check-up niya ulit. So, yun na nga mga Zay. Dito na kami sa 7th floor ni Lolo sa building D ba to? Building E. So, something. Nasa 7th floor kami. So, nakarating na kami. Kailangan ko lang ipasok ulit yung health card ni Lolo na parang credit card or ATM. So, ipasok ko lang dyan para nag-check-in na kami ni Lolo. Tapos nandiyan na kasama kami sa listahan. At nang matawag na kami na mabilisan. Kaso mga Zay, ang daming tao. Diyos ko. Naiinip na ang aking Lolo. Is it part of dementia that he forgot things? Yeah, So, he has dementia. yeah. Oh, Mine. okay. Because it's like, he keep on asking things many times and then later on, it's just 2 minutes ago, then he has again. 忘记。已经啊，该讲啊。伊讲有当时啊，伊甲你讲啥代志，你会袂记住，一时啊就袂记住了。我系安尼记。唔要紧啊，记大啦，冇咩啊。So, yun na nga, tapos na nga yung check-up ni Lolo mga Zay. From Building C, lumipat kami, tumawid ulit kami ng bridge ni Lolo papuntang Building D. Tapos, bumaba kami sa ground floor kasi nandun yung pharmacy. So, kinuha ko lang ulit yung gamot ni Lolo. At hawak na rin natin yung next schedule appointment ni Lolo for the next 3 months. Yes, every 3 months siya bumibisita sa neurologist niya. Tapos, ayun na nga, kinuha ko lang gamot, pinakita ko lang yung ID, i-confirm lang nila yung gamot na ibibigay nila, kung tama ba o mali. Tapos, explain nila sa akin kung paano inumin, ganyan. Tapos yun na, at the same time, tumatawag din yung amo kong lalaki dyan, chine-check niya kung pauwi na ba kami. Kasi pag may mga ganitong mga check-up kasi si Lolo, hindi na ako nagluluto ng lunch. Bumibili na lang si amo kong lalaki ng bentang kasi nga late na kami nakakauwi.
So sa ground floor mga Zay, habang nagwi-waiting kami ni Lolo ng service namin, ng sundo namin. So sa harap ng pharmacy, may mabibilhin kang mga pagkain. Mayroon din siyang 7-Eleven. Tapos ito yung pinaka-favorite ko. Yan ko nakalimutan ko sa Mandarin tawag nito. Pero ang pinili ko, ang palagi kong binibili talaga dyan mga Zay is yung milk cream at saka yung corn cheese at saka yung ube. Ganun. At dumating na nga ang sundo namin ni Lolo mga Zay. So, pauwi na kami ng bahay. So, that's all for today's video mga Zay. Thank you for watching. If you like this video, please give me a thumbs up. Hit the notification bell for you to be updated pag may bago akong video. And don't forget to subscribe to our channel. See you guys in my next vlog. 再见!